ang maririnig namin salita sa Malacanang ay aksidente. Aksidente? Talaga lang? Aksidente pala yan? Ano po ibig sabihin ng aksidente? Kaya ang question po talaga rito, ang matinding katanungan, gusto ba talaga ng mga Pilipino na makipagdigmaan sa China? Ngayon, ito pong pinapakita ng Malacanang, dina-downgrade nila yung naganap. Wala pong magsasabing aksidente yan. Naku, magbulahan naman tayo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Yung isang bangka natin talagang dinumog. Meron tayong nakitang mga palakol, axe. Binutas yung ating direkta na, hindi na po water cannon lang, no? Talagang attack na talaga to, attack. Okay. Pero ganun talaga eh. Yung pahayag po na Malacanang, alam nyo, sabi na nga eh. Kaya ito po, hindi ko po alam kung ano po pakiramdam ng mga sundalo ngayon. Hindi ko po alam. Pero kung ako po yan, kami yung naroon, kami yung naputulan ng daliri, kami yung kinukuyog. Tapos ang maririnig naming salita mula sa Malacanang, ang maririnig namin salita sa Malacanang ay aksidente. Aksidente? Talaga lang? Aksidente pala yan? Ano po ibig sabihin ng aksidente? Pag aksidente po, ganito po ang aksidente. Nagdadrive ka. Diba? Nawala ng preno yung kasunod mo. Pag hinto mo dahil may dadaan na bunggo ka, aksidente. O kaya parehas kayo mabilis. Hindi kayo nakapag-minor sa may ganun na aksidente. Aksidente pala tawag dyan. No? Paano na aksidente? Walang kaabog-abog, biglang, aksidente lang to, biglang kinuyog. Bigla pong kinuyog yung mga sundalo natin. Aksidente pala tawag doon. No? Aksidente po pala ang tawag doon. Kinuyog, pinalakol, binutas yung bangka. Sorry, aksidente. Nabutas yung bangka nyo. Sorry, papalakulin na namin kayo. Aksidente pala tawag doon. Inakyat yung ating nakipag-agawan, inagaw yung mga armas ng mga sundalo natin. Aksidente pala tawag doon. May iba na po palang definisyon ng aksidente ngayon. No? Bakit po sinasabing aksidente? Bakit po sinasabing hindi po yan arm attack? Kasi po, pag arm attack yan, siyempre dapat ka nang magdeklara ng digmaan. Di ba? Ikalawa, dapat mo nang kalembangin yung Mutual Defense Treaty para makialam na yung United States of America. Okay. Bakit po hindi natin gawin yun? Marami po nagkakamali, no? Tayo, no? Ang akala natin, etong mga provocation natin, once na napuno na yung, kunwari, halimbawa, may nasaktan sa Pilipino, magsasabi tayo ng Mutual Defense Treaty, tapos sa makikipagdigmaan lang US, hindi po. Ang ibig sabihin, makikipagdigmaan na tayo sa China, tutulungan tayo na US, kaya po natin sasabihin na may Mutual Defense Treaty tayo. Yung kalaban namin sa digmaan, dapat labanan nyo rin. Hindi po, ang Mutual Defense Treaty, hindi po ibig sabihin yan, inapi kami, labanan, kayo ang lumaban para sa amin. Hindi po gagawin ng US yan. Ang US po sanay na mag-proxy war. Ang gusto natin, ang ka-proxy war natin sa China, US. Kaya ang question po talaga rito, ang matinding katanungan, gusto ba talaga ng mga Pilipino na makipagdigmaan sa China? Ano na po tayo, no? Pare-pareho na po tayo, back to zero po tayo. Tama na yung propaganda. Tigilan nyo na yung propaganda. Sino man yung nagsasabi ng kung ano-ano. Yung Mutual Defense Treaty, hindi po ibig sabihin yan, makikipagdigmaan yung US, hindi tayo gagalaw. US ang bahala, hindi po. Makikipagdigmaan tayo, kakampihan tayo na US. Ang tanong in the first place,
gusto ba nating makipagdigmaan dito sa China? Kung hindi po, ayaw din naman pala ng gobyerno natin. Gusto ba ng US na makipagdigmaan sa China? Hindi rin. Natandaan nyo yung nag-speech si Pangulong Marcos dito sa Pinuri-Puri. Ang galing ng speech. Ang galing talaga ng Pangulo natin. Yan ang mga Pangulo. Speech, ang galing. Sa Singapore. Naroon po yung China, naroon po yung US. Diba? O nag-i-speech po sila dun. Ano po ang gusto ng US? Sinabi po dun. Sinusuportahan nila yung Pilipinas kasi inaapi sila ng China, etc. Palabok, salita. Pero ang best way pa rin, ayon sa US po to official po yung pinadala nila doon. Ano sabi nila? Ang best way pa rin to resolve the South China Sea. Wala pong West Philippines yung pinag-uusapan doon. The best way to resolve the problems in South China Sea is through dialogue. Nagdeklara po yung Amerika USA po nagsabi, mawalang galang na po sa mga sundalo na nalalagay po sa kapamakan. Alam ko po, kayo naglilingkod lang. Alam ko po, kayo po tapat sa inyong tungkulin. Handa kayong mamatay. Ang tanong nyo po sana, handa rin po bang magdeklara ng digmaan yung ating gobyerno? Handa po ba yung mamamayan na suportahan yung digmaan na kanilang idedeklara? Wala pong may gusto ng digmaan. Tinitiyak ko po sa inyo, yan ang question ko rito sa mga survey. Kung ano-anong mga sinasarbe ninyo na ang tanong nyo ganito kasi, no? Pag may mga nagsasarbe po pero ganito ang tanong. Handa nyo bang ipagtanggol ang Pilipinas? Siyempre, sino po sasagot ng Pilipino na hindi nila kaya? Tanungin nyo po ng direkta. Handa ka ba, ikaw na ini-interview namin, handa ka ba makipagdigmaan sa China? Ano ko bali? Lahat yan. Tinitiyak ko sa inyo, 90% magsasabi na hindi sila makikipagdigmaan sa China. O ngayon, ito pong pinapakita ng Malacanang, dina-downgrade nila yung naganap. Wala pong magsasabing aksidente yan. Naku, magbulahan naman tayo. Ganyan po sila, no? Yung talagang ang Malacanang, kaya po nilang baliin ng katotohanan. Inakyat ka Binutas yung bangka mo Aksidente? Uy. Teka, may bigla akong natawagan. May napindot ako. Never pong aksidente yun. Paano magiging aksidente yun? Pero kinakailangan po nila. Bakit? Sabi ng US, makipag-dialogo kayo Sabi na, yung opisyal na pahayag ng US, no? Teka lang napindot ko yung anak ko. Akala niya tinatawagan. Nag-aalala, nasa Dubai Okay. Yung kalaban nga ng China. Yung kalaban ng China ayaw ng digmaan ngayon. Maunawaan nyo po yung US kung bakit ayaw po nila. Subong-subo na po sila rito sa Ukraine. Mapapahiya po sila dahil matatalo po sila sa Ukraine. Subong-subo po sila sa Israel. Dami po pala, dami nilang kalaban. Dito sa Ukraine, kalaban nila Russia. Sa Israel, kalaban nila Iran. Sangkatutak pala yung mga kakampi ng Iran. Yung Iran pala, no? Ang daming grupo na sinusuportahan ng Iran. Yun po ang kalaban nila sa Israel. Subong-subo na sila, hindi po magsisimula. Ayaw po ng US na mag-create na naman ng gulo rito sa
before pumutok yung Israel, before yung Ukraine, okay sa kanila yung, kaya nga nagtayo ng mga EDCA rito. Susuportahan nila yung, pinoprovoke nila yung gulo dyan. Nagpo-provoke yung US ng gulo dyan sa Taiwan. Eh. Kita nyo ngayon, may provocation pa ba yung US ng gulo sa Taiwan? Wala. Panay sila dialogue with China. Pakikipagdiplomasya, inaayos nila yung relasyon nila sa China. Bakit tayo yung matapang na? Kaya nga po, sa mga hindi makaintindi na supporter ng digmaan, no? Pag tumututol ka sa digmaan, ang akusasyon sa'yo, simple lang. Pro-China ka kasi. Kaya ayaw mo ipagtanggol ang Pilipinas. Manang-mana ka sa amo mo si Digong, pinamigay ang Pilipinas. Yung litanya yung pinamigay ang Pilipinas, wala naman kayong masabi anong teritoryo natin ang nakuha ng China nung panahon ni Digong.